hard. Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Sinasabi sa Hebrew 3:15, while it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation. Basahin po natin sa Tagalog. Hebrew 3:15, gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno ninyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Dito po makikita po natin sa Hebrew chapter 3, ito po ay isang warning sa ating pong henerasyon o generation. It is a warning in our generation. Kasi sabi po dito, if you hear His voice, kung madidig mo ang kanyang tinig, is there a reason para hindi po madinig ang kanyang tinig? Sabi po sa Mark 16:15, and He said unto them, go into all the world and preach the gospel to every creation. So, sa lahat, ipangaral nyo ang gospel to every creature, sa lahat. Sa panahon po natin, ito po ay hindi na imposible. Then meron po tayong TV, radio, social media, YouTube, and internet. So, walang rason para ang tao po ay hindi makapakinig ng tinig ng Diyos o ng salita ng Diyos. Pero ano po yung problema? The problem is not hearing His voice. The problem is the heart. Hardness of the heart. Matigas ang puso. At bakit? It is, why is the heart hardness? Bakit po matigas ang puso ng mga tao? Maging sa panahon po natin ngayon. Una po, deceitful of sin. Nadadaya po tayo ng kasalanan. Gusto ng kasalanan na tayo ay ihiwalay sa Diyos. At huwag po tayong pumayag. Do not allow this to happen. Huwag tayong pumayag na ito ay mangyari sa iyo at saka sa akin. Be wise, tayo po ay maging matalino. Meron po tayong salita ng Diyos na ibinigay ang Diyos para pag-aralan natin, basahin natin para tayo po ay matuto. Malaman natin ang plano ng Diyos. The question is, until when your heart be hardness? Hanggang kailan mo patitigasin ang puso mo? When you hear His voice, when you hear God's voice, hanggang kailan mo ito i-reject? Hanggang kailan mo ito tatanggihan ang mga salita ng Diyos? Kaibigan, ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa araw na ito. Today, if you hear His voice, let's listen. Try to understand. Open your heart. Buksan mo yung puso. Sabi sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him, and he will sup with him, and he with me. So, buksan mo yung puso para sa salita ng Diyos. God's offer salvation, hope. Do not be deceived. Let the truth set you free. Kung ito ang nais mo sa hapong ito na buksan ang iyong puso,
Inayaan kita sa isang maikling panalangin. At ang panalangin ito ay gawin mong gabay sa paglapit mo sa Panginoon. Magpalikoob ka sa Panginoon. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Open it para sa Panginoon. Tayo ay inayang kita sa isang maikling panalangin. Be it personal. Parang ikaw ang lumalapit sa Diyos. Once na ito ay yung binibigkas, tayo manalangin sa hapon ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ako at lumalapit sa iyong trono sa makasalanan na naligaw ng landas. Mabagkas sa akin at ako ay ligtas. Tawarin mo ako sa aking mga kasalanan na nagawa mula noon hanggang ngayon. Alam ko na sa puso ka nakatingin, Panginoon. Bigyan mo ako ng bagong puso. Sa araw na ito, tinatanggap kita. Binubuksan ko ang aking puso at ipinapahayag ng aking labi mula sa aking puso na si Jesus ay aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, na ipinako at namatay sa krus para mapatawad ang aking mga kasalanan. Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Turuan mo po ako na sumunod sa kalooban mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kaibigan, kung sinabayan mo ako sa maikling panalangin, akinin mo ang kaligtasan na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Mahal ka niya. So, mula ngayon, lumakad ka na mayroong pagtitiwala at sumunod sa kanyang kalooban. Pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito. God bless you.